Yuno, nasan ka ba? Boy! Noy! Tara, uwi ka na. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo? Tara, uwi ka na. Kanina pa naghanap sila mama dun. Sura ulo ka, hindi mo lang... Kumain ka na? Sinisay ko mga 3 kagabi. Baka nakatulog ka lang. So yung mga bossing, no? Meron na naman kaming problema dito sa bahay kasi kagabi, kilala niyo yung pamangking ko yung kasama ko lagi sa video. Kagabi kasi napagalitan. Tapos hanggang ngayon, 7 na, umaga na, hindi pa rin umuwi. O usually mga 9, makakauwi na yun kasi takot na takot yung kay Papa. So 7 na ng umaga, wala pa rin. Hindi yun sanay magpuwet ng gantong oras. So yun si Mama, hindi pa nakakatulog, iyak ng iyak. So, gagawin ko, magbibihis ako ngayon. Hindi mo na ako babiyahe, hanapin ko muna si Yuno maghapon. So, baka nakatulog lang, iniisip ko baka nakatulog lang sa sa mga klase niya. Kasi nga, napagalitan, di ba? Alam naman natin yung mga bata ngayon kasi pag napagalitan lang konti. So, yun. Magbibihis ako ngayon para hanapin ko siya. Tapos magtatanong-tanong din ako sa mga tambay dun. Baka alam nila kung nasan, no? Ang unang pumasok sa isip ko ay puntahan muna yung mga pwede niyang pagtambayan. Yung mga madalas niyang pundahan pagkapag wala siya dito sa bahay. Madalas kasi lagi lang siya nasa basketball court o kaya ay piso net. Mamayang gabi lalabas yun. Kasi wala nang tabay na ganitong oras dito. Mamaya yun. Ang iniisip ko naman po, bakit nakitulog lang sa mga kaibigan niya? Kasi ngayon lang po nangyari yung ganun eh. Ngayon niya lang po ginawa yun. Hindi na natin makikita ganitong oras. Oo nga po eh. Mamaya yun. Sunod ko namang pinuntahan ay yung mga nakikita kong batang kaedara niya o yung mga nakatambay doon sa mga pinagtatambayan nila. Sakto naman dahil kakilala daw nila at meron daw sinabi si Yuno sa kanila. Hoy, kilala niyo si Yuno? Yuno? Si Yuno kilala niyo? Yuno pa kayo. Di pa ako yung uuwi, baka alam niyo ano sa kanila. Sabi niya daw po matutulog daw po sa kaibigan niya. Sinabi niya po sa akin. Eh, saan? Hindi ko pa alam sa kaibigan po eh. Sabi niya po kagabi. Pwede niyo ano, kasi kagabi hindi pa Sabi daw po nakatulog. hindi daw po Anak mo ba napauwi. yan si Yuno? Pamangkin ko. Kagabi kasi pinagalitan ni Papa kasi ilang oras na kasi. Parang disiplina lang ba ng Papa, di ba? Kayo pinapagalitan din yung tatay niyo, di ba? Parang ganun lang. Hindi naman siya sinaktan. Pag nakita niyo na lang, ha? Sabihin niyo. Oo, sabihin niyo, nag-aalala lang si Mama. Hindi pa. Tsaka sabihin mo, hindi naman siya ano yun ni Papa. Kilala niyo ba sinong kaibigan na yung sinasabi niya? Punta natin, tignan natin baka nandun. Tinanong ko rin kung sino yung kaibigan na sinasabi nila pero hindi daw nila kilala kaya umalis na rin ako. Sunod ko naman pinuntahan yung katim niya o lagi niyang kasama sa basketball. Punta ako dito sa klase niya, baka alam kung nasan. Jay? Jay? Ayun mga bossing, no, nandito ako sa klase ni Yuno para tanong kung nasan. Hindi kasi talaga sanay yun mga boss sana eh. Ngayon lang talaga nangyari ito mga bossing sa bata na yun. Nahawa ko sa mama ko kasi hindi pa natutulog hanggang ngayon, iyak lang ng iyak eh. Ano si Yuno? Oo, te. Hindi kasama ni si Yuno. Kaya umuwi muna ako dito sa bahay para dito muna lang maghintay. Baka ako nakauwi na si Yuno dito. Wala pa rin eh, pero sabi na ako sa mga barangay. Sabi nung nakatulog ko doon, bata, matulog lang daw sa mga kaibigan niya. Tinanong ko lang kasi gabi-gabi na, wala pa. Alam mo, bakit pabayaan ko lang, hindi ko pagalitan. Tutulungin ko sana, kaso punta doon. Siguro yung tayo na yun, akala nila hinahabol mo, kaya tumakbo. Ba't ako pinapagalitan yun? Alam ko, pabayaan ko lang hanggang... Hindi na kayo mag-away. Wala na magagawa-away eh. Hindi siya nakikinig. Hindi ko nga kayo, piniksingkit konti yun eh. Pinadala na yun, yung nasin ko or... Ay, hindi ko na naabutan. Pati pinapapasok mo. Yun na ngayon eh. Dapat umuwi na. Ano, pabayaan ko lang hanggang gabi? Doon na sa loob. Nag-away na sa mama at saka si Papa. Kaya
tutusin, may punto naman talaga si Papa. Kumbaga, dinidisiplina lang niya yung bata. May punto rin si Mama kasi, siyempre, ngayong iba na kasi ngayon yung takbo ng utak ng mga bata ngayon, di ba? Wala magdadala sa isang hospital. Ma, maghiwalay muna kayo, Ma. Ako kagabi pa ako, hindi ako natutulog. Mahanap ka sa buhay mo, kung di mo matulog. Hindi ka puro ko ganyan. Matulog, di huwag ka matulog. Habang tumatagal nga yung oras, mas lalo kami nag-aalala. Iniisip ko sa bata na yon, baka hindi pa kumakain o kung saan nagpunta. At the same time mga bossing, ngayon niya lang kasi ginawa sa amin yun. Kaya nagtataka talaga ako, ba't ginawa niya yun dito sa amin. Halos nalibot ko na nga rin lahat lang street, pero hindi ko talaga siya makita. Kaya wala akong magagawa kundi maghintay. Wala kami magagawa kundi maghintay dito mga bossing. Maya-maya dumating si Erpat sa bahay at inutusan akong pumunta ng barangay dahil nga may pinapabot sa akin pera mga bossing. So, naisip ko na agad na dadaanan ko ulit si Yuno kasi talagang may kutob ako na makikita ko siya sa mga oras na yung mga bossing. So, ikutan ko ulit si Yuno, baka nandun lang nakatambay. Anong oras na mga bossing? Bali 19 hours na siyang hindi umuwi sa bahay mga bossing kasi alas 8 siyang nagsimulang maghanap kami. O ngayon alas 10 na pasado, wala pa rin siya. Habang binabagtas ko nga yung mga lugar na pwede niyang tambayan, madalas ko siyang dito nakikita, tapos sinisigaw ko na rin yung pangalan niya mga boss. Yuno, nasa ka ba? Boy! Noy! Nang biglang may nakita akong isang pamilyar na damit at di nga ako nagkamali. Siya nga mga bossing. Ano ginagawa mo sa buhay mo? Tara, lumika na. Kanina pa naghanap sila mama dun. Pura ulo ka, hindi mo lang... Kumain ka na? Ba't ka ano? Hindi umuwi ka? Ha? Nino? Kaya hindi ka naman na ano. Pakilala mo naman si Papa eh. Si mama, kaya kanina gagi ko. Ayun, pagkakita ko sa kanya ay nagmadali na kaming umuwi mga bossing kasi kanina pa talaga siya hinahanap ni mama at ni papa kasi nga ilang oras na siyang hindi umuwi sa bahay. Pag pinagalitan ka rin pa pag pinagalitan ka ni papa normal lang yun kasi gusto na ano? Doon, nakita ko siya sa piso niya. Umaya ka lang sa akin. Doon. Oo, oh, hindi. Doon sa... Kasi ginagawa mo umaya. Nagtagi mo umaya. Yan kita. Balik ka man yan. Ha? Sumilaw. Hindi ka naman pala inan. Yan ka ba? Talabas ka matulog. Oh, Sabi, sige. parang ngayon lang yun, no? Hina mo pala eh. Kami nga pinapaload pa kami sa munggo dati. Sabi sa akin, talabas ka matulog eh. Huwag ka na sumigaw, dito ka nang magsalita. Nakaibad nga kanina pa, dito ka. Ay, pagluto ng ano, kumain ka na. May pasok ka pala, hindi ka pa umuwi. Hindi ka man umuwi ng madaling araw, tulog si Papa. Ha? Anong one? Alauna? May pasok bang ganon? Tara na, hindi nyo sasabihin ako sa'yo. Sayaw yun. Kasi naman pag maglalayas ka, layuan mo. Gago! Hindi ka lang. Tara dito nga sasabihin ako sa'yo. Wala mo. Hindi pinagsasabihin ako ng magulang na ako. Kaya si mama, si papa. Para lang din yun sa kapakanan mo.
magulat ka pagka hindi nagsalita yun sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka na mahal nila, papa, hindi na mahalaga sa yung ginagawa mo, hindi na mahalaga sa kanila. Ay, ang dami yun. Iniiwas ka lang natin sa kung anong pwede nangyari sa'yo. Ano ba? Maranas ka ng ganyan. Ano ba? Tsaka hindi solusyon mga ganyan mo eh. Ikaw lang mahihirapan mo eh. Tignan mo ngayon. Kung di kita nakita, ano gagawin mo nun? Doon ka lang. Magapong ka ron sa piso na. Ha? Hindi. Oh. Anong hindi? Hindi nga. Anong oras nyo? Alas 10 na. Diba, sabi yan, hindi na nakapasok pa ako eh. Oh, ba't dito po? Ano? Matulog. Sinisay ko yung mga tres na kagabi. Baka nakatulog ka lang. Pansinin. Pag alam mong uuwi naman ako, abangan mo ako dyan sa labas. Kung wala ka pa ngayon, pupunta na kami ng pulis ngayon. Ipapahanap ka na namin. Kasi anong oras na wala ka pa? Saan ba na natulog? Oo. Saan? Kanino? Kanino? Eh, kung nga pumasok sa skinita, tapos na kung pumasok doon, nagbilim-bilim eh. Dalawang beses ako umikot kagabi. Tapos, pangatlo kasama ko si Jiro, pangapat. Kami na nila tita. Ito doon sa may kay Lolo ko, nagpunta kami doon. Kaya mga bossing, no, isa na makabagbag ng daming dramahan dito sa bahay ang nangyari at ayun, nalutas naman dahil nakauwi na aking mahal na pamangkin na si Yuno. So ayun mga bossing, gusto ko lang sabihin sa inyo mga bossing, no, lalo na sa mga bata ngayon, no. So pag pinagsasabihan ko kayo ng mga magulang nyo o kung sino man po ang kasama nyo sa paglaki, ibig sabihin lang muna na nilalayo lang ko kayo sa masama o nilalayo kayo sa pwedeng mangyari sa inyong mapariwara kayo mga bossing, no? So, the same time mga boss, gusto ko rin sabihin sa mga magulang, no? Mga guardian na katulad natin mga bossing, no? Sa pagpapalaki, no? Wala akong masama sa pagdidisiplina ng ating mga anak o ating mga pamangkin, no? So, siguro lagyan na lang natin ng mga limitasyon mga bossing, no? Huwag natin masyadong OA-an sa pagiging kasi mga bossing, lalo na sa mga bata ngayon, no? Iba na yung mga utak ng mga bata ngayon, sobrang matatalino na yung mga bata ngayon, mga bossing, no? So, lagyan lang natin ng limit, no? Limitahan lang natin ang pagdidisiplina sa ating mga anak. Yun lang mga bossing, no? So, sana may nakuha tayong aral ngayon, no? Sa video na to mga bossing, no? Hindi talaga maganda ang lalayas, mga bossing, dahil siyempre unang-una, maapektuhan dyan yung mga magulang natin, mga bossing, no? Okay, huwag na ulitin yun, ha? Tetra, dito ka. Sabihin mo sa video, sabihin mo sa kanila. Masabi mo. Hindi ka nang ulitin. Anong pakiramdam na naglalayas? Masarap ba? Hindi. Kaya mga bossing na maraming kakausap sa kanya ngayon dahil hindi biro ang ginawa niya mga bossing, no? Grabe pag-aalala namin. Kahit ako man gusto ko ng kutusan pero siyempre masama yung mananakit tayo, no? Baka mas lalo pang lumala mga bossing. Hindi natulog si mama ko yun. Yung mga nagpunta sa ano. Pati mama ko. So ayun mga bossing, no? Oo nga pala si Ernest Urbeno, mapagmahal yung tito, let's go. Nagsasabi nga ang buhay ay parang gulong. Minsan, sa ilalim ka, minsan nalulubak ka rin. Pagka may mga problema, no? So alam mo mga pagsubok lang daw mga bossing, no? So, let's go! Di mo masasabi, sere sa kalye. Minsan kasi iba yung ganap sa gustong mangyari.